Nagpahayag ng pagkadismaya si Coach Chot Reyes sa pagkatalong nalasap ng TNT Tropang 5G kasama si Chris Maccala bilang kapalit ni Bolbol. Inihayag naman ni Coach Yeng ang gustong mangyari sa bakbakan ng Barangay Ginebra at Rain or Shine kung saan itinabla nila ang serye sa 2-2 at ang ating mga kababayan pinalagan ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta sa issue ng naturalization ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa simula'y okay pa naging pahayag ni Coach Chot nang kamustahin ng media ang pagkatalong nalasap ng TNT Tropang 5G sa mga kamay ng Meralco Bolts. Subalit tila hindi nito naitago ang pagkadismaya nang mapag-usapan ang performance ni Chris Maccala sa naging bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Chot sa official X or Twitter account ni Homer Sison. Ganyan talaga yung basketball, ganyan talaga. Tabla na sa 2-all, best of 3 na ulit yan. Wala na akong masabi. Wala, nakikita niyo naman, hirap na hirap eh. Bago siya eh. Parang ramdam naman natin yung sinabi ni Coach Chot na tanggap niya agad yung reality ng serye, di ba? Wala nang dahilan para magdrama or maghanap ng excuse kasi nga tabla na ulit sa 2-2. At sa totoo lang mga playoffs, malaking adjustment talaga para sa TNT yung pagkawala ni Bolbol kasi siya yung sentro ng opensa at depensa nila sa unang bahagi ng semis. Kaya malaking usapan kagad yung pagsalang ni Chris Maccala laban sa bagong import ng Meralco Bolts na si Patrick Gardner. Pero kung iisipin mong mabuti, hindi naman totally pangit ang pinakita ni Chris, di ba? Okay, 7 out of 22 siya sa shooting at halatang wala pa rin siya sa rhythm. Pero naka 24 points, 9 rebounds, 3 blocks pa rin siya. At huwag natin kalimutan, ayon mismo sa kanya, ha, yun yung una niyang laro matapos ang 13 days na hindi nakakalaro ng basketball. So medyo mabigat talaga. Malaking bagay yon dahil ibang usapan ng actual game conditioning kumpara sa simpleng ensayo lang eh. Dagdag pa ron mga ka-playoffs, 2 practice lang halos ang nakuha niya kasama ang TNT. Kaya maiintindihan mo talaga kung bakit hindi pa pulido yung chemistry nila dyan. Sa tingin ko, dito magiging delikado ang TNT sa Game 5 pataas mga ka-playoffs. Kapag kasi mas gumanda yung timing at flow ni CMAC dito sa sistema ni Coach Chot, pwedeng mas maging balance yung opensa nila dahil kaya rin niyang tumira sa labas, umatake off the dribble at dumipensa sa rim. Hindi man siya kasing unique ni Bolbol mga ka-playoffs, mas physical naman siya at mas sanay sa PBA style. Kaya ngayon, back to 0 na ulit yung serye. Best of 3 na talaga yan. At kung sino ang unang makaka-adjust sa bagong imports, kasi pareho sila nagpalit, malamang sila ang may malaking edge papunta sa finals. Katulad ng TNT Tropang 5G, talo din ang Barangay Ginebra sa laban nila ng Rain or Shine. At para kay Coach Yeng, magandang signal ito sa kanyang team. Dahil ayon sa kanya, wala silang hangad kung hindi pahabain ang serye para magkaroon umano sila ng pagkakataon sa kampyonato. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ito lang naman yung gusto namin pahabain yung series. Habang mas humahaba kasi yung series, pakiramdam ko mas may tsansa kami. Tsansa lang naman. Pakiramdam ko kasi mas makakatulong yung mas mahaba naming rotation at bench para mapahaba itong series hanggang 6 o 7 laro. Sinusubukan lang talaga namin pahabain yung series. Maganda yung mindset ni Coach Yeng yung mga sinabi niya maganda yan dahil halatang alam niya kung saan pwedeng manggaling ang edge ng Rain or Shine laban dito sa Barangay Ginebra, di ba? Hindi niya sinabing lamang sila sa star power or sa talent, kung hindi, sa haba ng rotation, energy at fresh legs. At yun mismo ang lumabas sa Game 4. Habang tumatagal ang serye mga playoffs, mas nagagamit ni Coach Yeng ang dami ng players niya. Samantalang kitang-kita mo talaga na mabigat ang minuto ni Justin, Scotty at RJ Abariento sa kampo ng Barangay Ginebra. Malaking bagay rin yung naging contribution ng bench ng Rain or Shine. Kahit nagka-foul trouble si Jalen Johnson, nasalo kagad andyan si Gian Mamuyak at Christian Manaytay. Ibig sabihin, hindi lang nakaasa ang Rain or Shine sa import nila. Dagdag pa dyan mga ka-playoffs na limitahan nila ang Ginebra sa 5 tries lang Malaking adjustment yon laban sa team na kilala ngayon sa outside shooting. Doon mo makikita na gumana yung plano ni Coach Yeng na pahabayan at gawing physical yung serye. Sa tingin ko mga ka-playoffs, sobrang delikado na ngayon ang series para sa Barangay Ginebra dahil parang nagiging war of endurance na yan Kapag mas umaba pa yung serye hanggang Game 6 or 7, pwedeng mas lumamang ang Rain or Shine sa energy at lalim ng bench. Pero syempre mahirap pa rin kalaban ng Ginebra dahil meron silang Brownlee factor at veteran composure nila, di ba? Ang pinaka-interesting ngayon is kung sino ang unang bibigay physically at mentally habang papalalim yung semis. Bukod sa pagkatalo ng Barangay Ginebra, naging mainit din ang harapan ni Coach Yeng at Al Francis Chua matapos ang bakbakan bunga ng ilang kadahilanan. Subalit tila hindi nagpaiwan ng ilan nating mga kababayan nang malaman nila ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa naturalization ni Benny Boatwright.
Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Sobrang tagal na nga yung naturalization process ni Boatwright. Tapos sasabihin ni Marcoleta na parang madali ang pagkuha ng mga foreign players ng Philippine citizenship. Nag-iisip ba yun ng ayos? Siguro gets naman natin kung bakit ganyan na nag-reaction ng ilang fans dahil umuhugot sila mismo dito sa sinabi ni Senator Dante Marcoleta sa Senate hearing para sa naturalization ni Benny Boatwright. Ang point kasi ni Senator Marcoleta, sana raw magkaroon ng iba pang pamamaraan o mas mahigpit na standards para masuri ng maayos ang pagbibigay ng citizenship sa isang individual dahil ang pagiging Pilipino raw ay hindi basta binibigay kung kani-kanino lang. Kaya lang, ayun na nga, merong mga ilang fans na nainis. Pero para sa kanila kasi, parang lumalabas na napakadali ng proseso kahit ang totoo, matagal at dumaan naman ito sa legal na proseso sa Kongreso. Sa totoo lang mga ka-playoffs, parehong may point yung magkabilang side. Ang ating mga kababayan at si Senator Dante Marcoleta, tama naman na dapat pinapahalagahan at iniingatan ng citizenship dahil malaking bagay yan. Pero sa kaso ni Boatwright, mga playoffs, hindi rin naman ito minadali or overnight, di ba? Dumaan siya sa hearings, deliberation at masusing pagtalakay. Kaya para sa maraming basketball fans, parang hindi patas na magmukhang madali yung proseso na dinaanan ni Benny Boatwright or dinadaanan ni Benny Boatwright dahil sinusuring matindi, di ba? At basketball-wise, naiintindihan din natin kung bakit porsigido ang SBP na makuha si Boatwright para sa Gilas Pilipinas. Modern stretch forward siya na kayang tumira sa labas, gumawa ng opensa at bumagay sa international game. Sa level ng FIBA at Asian Games ngayon, malaking bagay ang magkaroon ng player na may size at versatility na katulad ni Boatwright. Kaya habang may debate tungkol sa naturalization, malinaw rin kung bakit maraming naniniwalang malaking tulong si Boatwright sa future ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.